is viewed by the public as a tower of ignorance and an edifice of nonsense. He is even more popish than the Pope. No one among the senators alluded to has said anything about any threat against their lives, nor is there any report that a segment of society has been incited to perform seditious act against the government. Unlike that police character, the senators have the common sense and humor to see the Duterte joke as an amusing and laughable remark. It will not be surprising if the senators see the Duterte jest as a welcome gesture from the former president, because it may be viewed as an unwitting acknowledgement that the administration senatorial candidates are strong and hard to beat. The police officer must have thought that his bosses would react with glee and give him a pat on the back for augment and the programmed demolition job on the former Davao City mayor. Given that he was promoted to a 2-star general, it would seem he was right in his assessment. Yan po, attorney. Napakalinaw. Larawan ko ngayon, itong police general neto, na isang tore ng tower. Tore ng kawalan ng at malahiganting gusali ng kabalbalan. Sapagkat, kitang-kita na nga na biro at pati namin yung mga tinukoy niya na 15, natawa. Correct. Natatawa. At ang katunayan dyan, ayaw ko kung nabasa mo na, hindi mo pa yata nabasa. Hindi ba po ito? Yes, ito. Pagpatuloy ko po ito, criminal charges, Ludy Cruz, no legal basis. The criminal complaint of grave threats, inciting to sedition, and unlawful utterances are dismissible outright for utter lack of legal basis and for being ludicrous. It is unsurprising, though, if these criminal accusations will eventually reach the court, those assigned to conduct preliminary investigation to the existence of probable cause could suddenly wear legal blinders. And just like Vice President Sara, the latter's father will find himself also facing trial. Yan po, attorney. Yung sinasabi ko kanina na itong general neto, hindi kagaya ng mga senador na pinatungkulan sa biro ni Presidente Duterte na na-amuse lamang sila, natawa. Ito, meron sentido komon na alam nilang nagbibiro Presidente. At katunayan, hindi kataka-taka na matuwa sila doon sa kanyang biro. Bakit kamo? Kasi yung salitang, patay na lang natin to para magkabakante, yung ay isang pag-amin na malakas ang kalaban. Malakas sila. Yung mga pinatutungkulan. Kaya dapat matuwa ka. Inaamin pa. Malakas tayo. Patayin. Nga lang pambumpahin. Kaya talagang malahiganting gusali ng kabalbalan ang reaksyon nitong police general neto. Correct. Kasi marami nga po, attorney, mga nagko-comment din. Ordinaryong Pilipino na iintindihan ng mga biro ni former press. Bakit ganun ang naging response nitong binabanggit nyo po na tore na ito? Kaya itong sinasabi ko, itong mga dinimanda sa kanya, dismissible. Ibig sabihin, kung ako ang piskal, pag pinailin mo sa akin yan, di-dismiss ko kagad yan. Hindi ko na kailangang pag-aralan kasi obvious na walang batayang legal. Pero tingnan natin kung ipapile o hindi. Pero pa akong pinanggit yan tungkol dyan. Okay. Ito po, attorney. Destroying the indestructible Digong. Yan. There seems to be no relentless defacing of Duterte's charismatic image. His political enemies so envious of the latter's achievements and legacy, and dreadfully frightened of his political clout, with his millions of followers, which is the stumbling block to the scoundrels' insatiable lust to perpetuate themselves in power,
are competing with each other to destroy the Maverick. Punisher, former president, will they succeed in destroying the indestructible Digong? Or will the destroyers only succeed in destroying themselves? Yan po. Kaya sinasabi ko dyan, itong mga ito, mukhang walang katapusan ang paninirang ginagawa nila kay Presidente Duterte. Bakit kano? Kasi nakita nila na ang pagtanggap ng tao sa kanya ay napakalawak. At sila ay nakita at ng mga pagkakataon kung saan ay dumarating siya. Kagaya nga nung sa kahapon, talaga namang dinumog siya ng tao. Iniisip kasi nila, itong si Presidente Duterte, at ito yung kanilang stumbling block, ito ang balakid sa kanilang ambisyon na mampanatili sa kapangyarihan. Kaya kailangan siraan mo na. Alam po ninyo, yung pagpailang ng impeachment, kahit na hindi magtagumpay, paninira na. Sa pag pinailang ka ng impeachment, ibig sabihin, ito ay hindi karapat-dapat na maging isang opisyal. Lalo pa, inilalarawan mo na nagnanakaw ka ng pera ng bayan, ginagastos mo sa hindi tamang paraan at nagpapayaman ka. Kung ano-anong mga paninira. O kaya itong kay Duterte, masyadong charismatic itong maman to eh. Kaya kita nyo, kung nandun lang kayo sa venue, talaga matatawa ka from start to finish, matatawa ka sa kanya. Kasi yung style niya. Pero may laman yung mga sinasabi niya. Nagpapatawa siya, pero merong mga mensahe siya. Kaya sabi ko, ang tanong ngayon, sa tingin kaya ninyo o nila, yung naninira, sila yung magtatagumpay o hindi? O baka sila ang masira? Sisira mga sarili nila. Pero alam niyo, huwag kayong magtataka. Habang sinasabi ko na walang batayan legal, delikado pa rin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung piskal, kung hindi matapang at matatakot na mawalan siya sa pwesto o kaya naman gusto niya magsipsip, baka biglang parang kabayo. Hindi ba yung mga kabayo natatakpan yung mata? Yes. Kaya sabi ko, may legal blinders, baka pikit mata, ipailang kaso. Kaya baka makita ni Presidente Duterte sa sarili niya, pareho ng anak niya, na umaharap sa isang paglilitis. Yun, correct, attorney. Pero meron nga po tayong video, kung maisingit ko lang, pagdagsa, marami pumunta, mga pulis, meron pang mga bit-bit na riot shield doon po sa airport ng Davao, paparami dahil daw po sa impormasyon na nasa 7,000 ang binabalak na gamitin ng kapulisan para sa ating former president. Kung saan meron tayong may videos din tayo na kumakalat patungkol sa mga pulis na pagdagsa sa Davao City na naman, attorney. Kaya ilabas mo nga yung mga video niyan, makita. Yes. Ito kasi nangyari itong kaganapan kagabi lang. Kung di ako nagkakamali, bandang 10:00 ng gabi, if we have the footage habang piniprepare. Yun yung kumakalat po kasi na balita ngayon na isa daw to sa dahilan na magiging daan para mahuli daw po ang former president. Kaugnay po ito sa ICC. Yan po. Ito po, attorney. Ito. Yan, kikita mo nga naman, no? Ang dami-daming naka-shield pa. Ano yan, sa Davao Airport ba yan? Opo. Yan po, attorney. Alam po ninyo, kailangan siguro liwanagin natin. Sinasabi nila na may warrant of arrest ang inisyo ng ICC. Ang sabi ng gobyerno, mulat sa pool, kaya napupuri natin si Marcos Jr. dyan, walang jurisdiction. Tama ho siya noon. Ay hindi naman na-publish sa Official Gazette. Kasi sa ating saligang at sa ating Kodigo Sibil, kailangan ang isang batas, bago mo ipatupad, kailangan malaman ng tao kung bakit bawal ang isang bagay at makukulong ka pag nilabag mo. Hindi po lumabas yan sa pahayagan, hindi rin lumabas sa Official Gazette. Na requirement po yan. Kaya sinasabi ng ating Kodigo Sibil, walang batas na paipat hindi na ilalathala
sa official gazette. Bakit kanyo kailangan ilatala? Kasi yung tao, kailangan ipahayag mo yung mga kalakaran na maaari niyang labagin at maaari siyang makulong. Kasi, otherwise, sasabihin niya, teka muna, hindi ko naman alam, wala naman kayong pinapayag. No, yan pala isang aktong kriminal na ako'y mananagot siya. Pwede niya akong gamitin ng depensa yan. Kaya sinasabi ngayon ng ating batas, hindi. Pag yan ay inilathala nasa official gazette, ipinagpapalagay, the presumption is you have read it and you know the law and you know that when you commit the act prohibited by that law is a crime, mananagot ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam Ipinagpapalagay, alam mo yan, pag nailathala. Kaya pag hindi mo inilathala, ayun, pwede mo sabihin na, teka muna, wala kayong inilathala, hindi namin alam yan. That's number one na walang jurisdiction.